Nakikibaka ka ba sa Diyos sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay? Gusto ba niya na bitawan mo ang isang bagay, ngunit nahihirapan kang gawin? Kapag natutulog ka, ang iyong mga panaginip ay puno ng mga babala mula sa Diyos na nagsasabi sa iyo na bumitaw, ngunit hindi mo magawa dahil sa mga bagay na nakataya, at nalilito ka kung ano ang gagawin. Tandaan, nakikita ng Diyos ang mas malaking larawan, baka buhay at tadhana mo ang nakataya kung tatanggi kang bumitaw. Mga minamahal, malalaman mo ngayon kung bakit nais ng Diyos na bumitaw ka, at kung paano mo ito magagawa. Gayon din, ibabahagi ko ang ilang makapangyarihang panalangin sa dulo ng video na ito. Kaya naman, sikaping manood hanggang dulo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Ang Diyos ay interesado sa bawat bahagi ng iyong buhay. Nilikha ka niya at alam niya kung ano ang mabuti para sa iyo. Hinding-hindi ka niya makikitang gumawa ng maling galaw o mananatili sa isang lugar. Kaya, kapag sinabi niya sa iyo na bitawan ang isang bagay o isang tao, mayroong isang malakas na dahilan sa likod nito. Maaaring hindi mo ito alam dahil limitado ang iyong kaalaman, gayunpaman, ang Diyos ay walang hanggan. Ang kanyang karunungan ay hindi na alam. Alam niya ang iyong simula at wakas. Paano ka makikipaglaban sa taong nakakilala sa iyo bago ka pa ipinanganak? Bakit ka kumapit sa gusto niyang iwan mo? Simple lang ang sagot, kumapit ka dahil tao ka. Kumapit ka dahil hindi mo nakita ang sinasabi niya. Kailangan kong buksan mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos ngayon. Hayaang liwanagan ng kanyang salita ang iyong puso upang masimulan mong bitawan ang mga bagay na gusto niya sa iyo. Maaaring nanumpa ka na hinding-hindi mo patatawarin ang taong nanakit sa iyo. Baka may hawak kang bagay na gusto ng Diyos na iwan mo. Maaaring nasa trabaho ka pa rin na alam mong hindi na naglilingkod sa iyo. Maaaring nasa isang relasyon ka na hindi pinili ng Diyos para sa iyo. Ano man ang kalagayan mo ngayon, minamahal, nais ng Diyos na bumitaw ka at magpatuloy. Marahil ang pumipigil sa iyo ay takot. Maaaring inilagay ng Panginoon ang isang malaking gawain sa unahan mo. Maaaring ipinakita niya sa iyo kung saan ka niya dadalhin, ngunit ang gusto lang niya mula sa iyo ay alisin ang iyong mga takot at pagdududa. Nais niyang magtiwala ka sa kanya. Ang mga Israelita ay gumugol ng maraming siglo sa lupain ng Ehipto. Matagal na silang nakapaligid sa kanila, kaya ang pagbanggit lamang ng isang Ehipsyo ay nagpapadala ng takot sa kanilang gulugod. Kaya't nang magpakita si Moises at sabihin sa kanila na ililigtas sila ng Diyos, hindi sila makapaniwala sa kanya. Paanong ang isang tao na nagsasalita sa ilalim ng otoridad ng isang Diyos na hindi nila nakikita, ay nailigtas sila, nagtaka sila. Ngunit nang ipakita ni Moises ang kapangyarihan ng Diyos, nagsimula silang maniwala sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, kalaunan ay ibinigay sa kanila ni Paraon ang kanilang kalayaan. Ang mga tao ay nagalak at sumigaw sa labis na kagalakan na ang lahat ng kanilang mga takot sa mga Ehipsyo ay naglaho. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso. Habang ang mga Israelita ay patungo sa lupang pangako, sinabihan sila ng Diyos na dumaan sa daan patungo sa dagat na pula. Inakala ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay maaaring naligaw ng landas o napadpad sa dagat, kaya't sumakay sila sa kanilang mga karwahe at nagsimulang tugisin ang mga Israelita. Iisipin mong tatawa ang mga Israelita at maniniwalang ililigtas sila ng Diyos. Hindi sa kabaligtaran, muling tumaas ang kanilang mga takot. Ang pangyayaring ito ay nagpakita na ang mga Israelita ay lumipat mula sa Ehipto, ngunit ligtas pa rin ang kanilang mga takot sa kanilang mga puso. Sinasabi ng Eksodo 14 na oras 10 minuto negatibo 14 na, habang si Faraon ay lumalapit, ang mga Israelita ay tumingala, at narito, ang mga Ehipsyo, na humahabol sa kanila. Sila'y natakot at sumigaw sa Panginoon.
Sinabi nila kay Moises, "Dahil ba sa walang mga libingan sa Ehipto na dinala mo kami sa disyerto para mamatay? Paglingkuran natin ang mga Ehipsyo. Mas mabuti pang paglingkuran natin ang mga Ehipsyo kaysa mamatay sa disyerto." Sumagot si Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot. Tumayo ka at makikita mo ang pagliligtas na ibibigay sa iyo ng Panginoon ngayon. Ang mga Egyptian na nakikita mo ngayon ay hindi mo na makikita. Ipaglalaban ka ng Panginoon, kailangan mo lang tumahimik." Ang mga salita ng mga Israelita ay naglalarawan ng kalituhan at takot. Kahit na nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon sa Ehipto, hinarang ng takot ang kanilang mga puso dahil tumanggi silang ilibing ito kasama ng kanilang mga taon ng pagkaalipin. Gayunpaman, naroon si Moises upang bigyan sila ng katiyakan. Sinabi niya sa kanila na huwag matakot dahil ipaglalaban sila ng Diyos. Noong araw na yon, nilipol ng Diyos ang mga Ehipsyo. Alam ng mga Israelita noon na makikita sila ng Diyos sa paglalakbay. Ang Diyos ay nakikipag-usap din sa iyo ngayon. Gusto niyang palayain mo ang iyong mga takot at pag-aalala. Nais niyang alalahanin mo ang kanyang mga ginawa noon at ang kanyang mga pangako. Hindi niya pinahahalagahan kung paano ka na-stranded sa isang punto dahil sa takot. Siya ay isang progresibong Diyos, kaya hindi niya pinahihintulutan ang pagwawalang kilos. Palayain ang takot na yon sa Diyos. Nangako siyang makakasama ka. Sa makatuwid, gawin ang matapang na hakbang na iyon ngayon at magpatuloy sa iyong kapalaran. Tumangging maging alipin ng takot sa bukas. Tumangging maglingkod sa takot sa kamatayan. Huwag hayaang maparalisa ng takot ang higante sa iyo. Hinihintay ka ng Diyos na sumikat. Gayunpaman, kailangan mo munang bitawan ang iyong takot at palitan ito ng pananampalataya upang magpatuloy ng walang pagsasaalang-alang sa mga hadlang. Habang kinakanta ng mga Israelita ang awit ng tagumpay sa dulo, awit ka rin ng awit ng tagumpay dahil babangon ang Diyos at kikilos ng higit sa iyong inaasahan. Ano pa ang gusto ng Diyos na pakawalan mo? Nais ng Diyos na palayain mo ang mga nakakalason na relasyon sa iyong buhay. Alam mo bang may mga tao sa iyong buhay na hindi produktibo sa iyong kapalaran? Maaaring ipinakita sila ng Diyos sa iyo, ngunit mahigpit kang kumapit sa kanila. Tulad ng mga parasito sa isang puno, inuubos ng mga taong ito ang iyong lakas araw at gabi. Marahil ay tumanggi kang bumitaw dahil sa kung ano ang pakinabang mo sa kanila. Nakalimutan mo na ba ang Diyos na iyong pinaglilingkuran? Siya ay isang mahusay na provider. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa sansinukob. Sa makatuwid, kapag sinabi niya na dapat mo silang palayain, sinasabi lang niya sa iyo na umasa sa Kanya lamang. At kung hindi ka umaasa sa kanila, baka nang hahawakan ka dahil sa kung sino sila sa iyo. Hindi mo alam na maaari silang maging hadlang sa iyong pagsulong. Kaya, sinasabi sa iyo ng Diyos na hayaan mo sila para makapag-move on ka ng walang mga pasanin. Si Abraham ay tiyuhin ni Lot. Bilang isang mabuting pusong kamag-anak, sinabi niya kay Lot ang tungkol sa lupaing umaagos ng gatas at pulot-pukyutan na ipinangako sa kanya ng Diyos. Naniwala si Lot at pumayag na manirahan kasama si Abraham. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nag-away ang mga pastol nina Abraham at Lot. Sa makatuwid, sinabi ni Abraham kay Lot na ihiwalay ang kanyang sarili sa kanya. Tulad ng iba pang kwento sa Biblia na nabasa natin, ang kwentong ito ay nagtataglay ng ilang mahahalagang punto ngayon. Una, maaaring nagpasya si Lot na makipagkasundo sa kanyang tiyuhin at lutasin ang issue sa mga pastol. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon. Ipinakikita nito na si Lot ay napapagod na sa paglalakbay. Inaasahan niya ang isang lupain na umaagos na may gatas at pulot, ngunit mga disyerto lamang ang kanyang nakikita. Tiyak na nakita ng Diyos ang kanyang puso at alam niyang hindi siya karapat-dapat para sa susunod na paglalakbay.
Isa pa, baka mabigo niya si Abraham. Kaya naman, pinaghiwalay sila ng Diyos para makamove on si Abraham ng walang stress. Bukod dito, maaaring hinahadlangan ni Lot ang tinig ng Diyos sa buhay ni Abraham, dahil sinasabi ng Biblia na pagkatapos iwan ni Lot si Abraham, kinausap siya ng Diyos. Maaaring gusto ng Diyos na palayain mo ang taong iyon, dahil napalitan ng iyong relasyon sa Kanya ang iyong relasyon sa Diyos. Maraming mga Kristiyano ang nananatili sa mga relasyon na hindi lamang nakakaapekto sa kanilang pisikal na buhay, kundi pati na rin sa kanilang espiritual na buhay. Patuloy silang nananatili sa individual kahit na alam nilang ito ay ganap na hindi ayon sa Biblia. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo ngayon, bitawan mo ang relasyong iyon na humahantong sa iyo sa kasalanan sa bawat pagkakataon. Nais niyang magsisi ka, patawarin ang iyong sarili, at magpatuloy. Tandaan, ang 2 Korinto 6:17 ay nagsasabi, "Kaya't lumabas kayo sa kanila, at humiwalay kayo," sabi ng Panginoon. "Huwag kayong humipon ng maruming bagay, at tatanggapin ko kayo. At ako ay magiging ama ninyo, at kayo ay magiging aking mga anak," sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Nais ng Diyos na i-renew mo ang iyong relasyon sa Kanya. Gayunpaman, kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili sa lahat ng uri ng hindi maka-Diyos na koneksyon. Kapag matagumpay mong nagawa ito, muli mong maririnig ang Kanyang tinig. Hindi lamang yan. Nais ng Diyos na pakawalan mo rin ang iyong nakaraan. Maraming tao ang hindi makapag-move on sa kanilang buhay ngayon dahil hindi nila natanggal ang tali ng nakaraan mula sa kanilang kasalukuyan. Ang pagkilos na ito ay nakamamatay sa katuparan ng kanilang bigay Diyos na layunin. Kung hindi gagawin ang pag-iingat, maaaring makaligtaan nila kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa kanilang buhay. Si Moses ay isang tao na halos ginamit ang kanyang nakaraan para maapektuhan ang kanyang kinabukasan sa Diyos. Siya ay isang espesyal na bata dahil siya ay nakaligtas, habang ang iba sa kanyang hanay ng edad ay namatay. Parang hindi sapat, pinalaki siya sa palasyo ng kalaban, kumakain na parang prinsip. Ngunit pagkatapos ay alam niyang hindi iyon ang kanyang lugar, alam niyang isa siyang Hebreo. Sa isang nakamamatay na araw, nakita niya ang isang Egyptian na nakikipaglaban sa isang Israelita. Nang hindi niya mapigilan ang kaguluhan, pinatay niya ang Egyptian. Sa isa pang pagkakataon, nakita niya ang 2 Israelita na nag-aaway. Sa pagkakataong ito, sinabi niya sa kanila na hindi dapat mag-away ang magkapatid. Ngunit pagkatapos ay hinarap siya ng isa sa kanila sa pagkamatay ng Egyptian. Alam kaagad ni Moses na hindi nalihim ang kanyang pagkilos. Kaya naman, tumakas siya sa Ehipto at nagsimulang manirahan kasama ng kanyang biyenan bilang isang pastol. Naisip siguro ni Moses na ito ang plano ng Diyos para sa kanya. Gayunpaman, nagkamali siya. Ang Diyos ay nagpakita sa isang nagniningas na palumpong at inutusan siyang bumalik sa Ehipto at iligtas ang mga tao mula sa pagkaalipin. Tiyak na napasigaw si Moses sa loob ng kanyang sarili. Ito rin ang lugar kung saan ko pinatay ang isang tao ilang taon na ang nakararaan. Naisip niya na kung siya ay lumitaw sa Ehipto, ang mga tao ay hindi magdadalawang isip na patayin siya. Inalagaan niya ang sakit ng kanyang mga tao, ngunit ayaw niyang lumipat dahil sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, pinili ng Diyos si Moises. Kailangan niya siya para iligtas ang mga Israelita. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga dahilan, kinailangan ng Diyos na hatiin ang atas sa dalawa. Maaaring si Moises ang nag-iisang tagapagligtas ng mga Israelita. Ngunit dahil pinanghahawakan niya ang kanyang nakaraan, kinailangan niyang ibahagi ang mga pananagutan kay Aaron. Nangangahulugan din ito na makikibahagi si Aaron sa pagpapala. Huwag bigyan ng puwang ang iyong nakaraan upang mabawasan ang kagandahan ng iyong kinabukasan. Hayaan mo na ngayon. Maaaring nakapatay ka ng isang tao tulad ng ginawa ni Moses.
Maaaring niloko mo ang isang individual. Baka ninakaw mo pa ang hindi mo maibabalik. Maaaring naging biktima ka ng pangmomolestya. Ano man ang mangyari, nais ng Diyos na palayain mo ito dahil na kay Kristo ka na ngayon. Panghawakan ang salita ng Diyos sa 2 Corinthians 5:17 na nagsasabing, kaya nga, kung ang sinuman ay na kay Kristo, ang bagong nilalang ay dumating na, ang luma ay nawala, ang bago ay narito na. Kailangan kong maniwala ka na ang isang bagong bukang liwayway ay narito. Sa makatuwid, bitawan ang luma sa iyong puso. Nagsisimula muli ang Diyos sa iyo. Handa siyang gumawa ng magagandang bagay sa iyong buhay. Ngunit paano mo sisimulan na pakawalan ang mga sakit at takot sa iyong buhay? Paano ka magsisimulang mamuhay sa panibagong buhay? Una, patawarin ang iyong sarili at ang iba. Sinasabi sa Efeso 4:31 -32, alisin niyo ang lahat ng sama ng loob, put at galit, awayan at paninirang puri, kasama ang lahat ng anyo ng masamang hangarin. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa, na mangagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa makatuwid, ang unang hakbang sa paglipat sa bagong bukang liwayway ng iyong buhay ay ang pagpapatawad sa iyong sarili sa anumang nagawa mo sa nakaraan. Gayon din, patawarin mo rin ang iba. Hindi mahalaga kung humingi sila ng tawad o hindi, patawarin mo na lang sila, dahil ayaw mo na ulit ng anumang koneksyon sa mga pangyayari. Hindi mo nais ang anumang pakiramdam ng kahihiyan o pagkakasala kapag may nagpapaalala sa iyo tungkol sa kanila. Sa halip, mapapangiti ka dahil hindi na sila bahagi mo. Kapag napatawad mo na ang iyong sarili, kailangan mo na ngayong sundin ang tagubilin ng Diyos na lumakad sa isang bagong landas. Dapat kang bumangon at sumulong. Gusto niyang magpatuloy ka, kaya huwag mag-atubiling gawin yon. Marami ang handang ipagtapat ang kanilang mga kasalanan sa Diyos, ngunit hindi handang isuko ang kanilang buhay sa Kanya. Oo, iniligtas ka niya mula sa hindi banal na relasyong iyon. Dapat handa kang gawin ang Kanyang utos. Ganyan mo ipakita sa Diyos na handa ka ng sumulong. Pagkatapos, dapat kang magsimulang magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Huwag subukang alamin muli ang lahat. Nagawa mo na yon sa nakaraan at nabigo ito sa iyo. Ang magagawa mo lang ngayon ay magtiwala sa Diyos. Ang paglalakad sa bago ay mangangailangan ng pananampalataya sa Diyos sa lahat ng paraan. Kung sasabihin ko sa iyo na hindi magkakaroon ng mga pagsubok, tukso, at mga kaganapan na maghahangad na ibalik ka muli sa putikan, kung gayon magsisinungaling ako. Gayunpaman, kapag mas nagtitiwala ka sa plano ng Diyos, habang ito ay nagbubukas sa harap mo, lalo kang nagtagumpay. Upang manatiling nakatutok, dapat mong simulang basahin ang mga pangako ng Diyos mula sa Kanyang salita. Sa ganyang paraan mapapalakas ang iyong pananampalataya. Halos hindi ka nababalik dahil alam mo na ngayon na ang Diyos ay matatag sa tabi mo. Sinabi niya sa Kanyang salita na ang Kanyang mga iniisip para sa iyong buhay ay mabuti, hindi masama. Nangako siya na palakihin ang iyong baybayin kung patuloy kang magtitiwala sa Kanya. Hinding-hindi ka mangangailangan ng anuman. Ibibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Wala sa Kanyang mga salita ang nabigo kailanman. Kaya naman, makatitiyak ka na hinding-hindi ka niya bibigin. Panghuli, laging makipag-usap sa Diyos. Laging buksan ang iyong puso sa Kanya. Ipaalam sa Kanya na nagtitiwala ka na sa Kanya. Napakabisa ng panalangin sa iyong paglalakad kasama ang Diyos dahil ang presensya ng Diyos ay laging nasa itaas at nasa paligid mo. Ang taong nagdarasal ay hindi lumalakad ng mag-isa, sa makatuwid, hindi ka nag-iisa. Ang taong nagdarasal ay hindi kailanman nalilito, sa makatuwid, hindi ka malito. Panatilihin ang isang buhay panalangin.
Iyan ay kung paano mo maisasara ang mga kasinungalingan ng dyablo na patuloy na nagsasabi sa iyo kung sino ka pa rin. Gayon din, ang panalangin ay magbibigay sa iyo ng lakas na kailangan mo upang patuloy na kumilos. Hindi ka mapapagod o mapapagod dahil ang iyong kapangyarihan ay nagmumula sa Panginoon. Ngayon manalangin tayo. Ama ko at Diyos ko, nagpapasalamat ako sa biyayang ipinagkaloob sa akin upang maging isang buhay na nilalang ngayon. Salamat sa pagpapadala ng iyong salita sa aking puso. Nakikipagpunyagi ako sa iyo, ngunit ngayon ay ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Ako ay minsan nalilito, ngunit ngayon ang iyong kapayapaan ay naghahari sa aking puso dahil sa paghihiwalay mo sa akin sa aking kakilakilabot na nakaraan at mga kabiguan para sa lahat ng aking katigasan ng puso. Ako ay struggling sa iyong salita sa aking buhay ay pinanghawakan ko kung ano ang iyong ipaalam sa akin na maawa sa akin at pawiin ko ang aking mga pagsuway. Lagi kong susundin ang iyong boses. O Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy sa pagsulong, hindi ko ito magagawa sa pamamagitan mo lamang. Dumating pa rin ang mga tukso at pagsubok sa akin. Ang dyablo ay hindi tumitigil sa pagpapaalala sa akin kung sino ako. Gayunpaman, kumakapit ako sa iyong salita sa Santiago 4:7, na nagpapaalala sa akin na isuko ang aking sarili sa iyo, labanan ang dyablo, at tatakas siya sa akin. Sa makatuwid, ako ay dumating sa buong pagpapakumbaba. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyo, at natitiyak kong hindi ako iiwan ng iyong lakas. Sa iyong kapangyarihan, tumatayo ako laban sa mga kasinungalingan ng dyablo. Panginoon, ipinag-uutos ko sa iyong pangalan na wala ng sakit, panghihinayang, pait, at dalamhati sa aking buhay. Hindi na ako mahuhulog sa kamay ng mga nakakalason na individual. Hindi na ako hostage ng nakaraan ko. Ako ay kay Kristo, sa makatuwid, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Lahat ng tungkol sa akin ay bago. Habang lumalakad ako sa bagong buhay, pumapasok ako sa isang maka-Diyos at positibong relasyon. Puno ng saya at saya ang puso ko. Kung paano mo tinulungan si Moses na matupad ang kanyang kapalaran, tutuparin ko rin ang aking kapalaran sa iyo. Panginoon, pinagpapala ko ang iyong pangalan para sa biyayang magpakita sa harap ng iyong makapangyarihang trono ngayon. Salamat muli sa iyong salita. Ito ay naging isang balo ng buhay na tubig sa loob ko. Isinasamba ko ang iyong pangalan dahil alam kong pinatawad mo ako. Salamat sa pagbubukas ng bagong kabanata ng buhay ko. Salamat dahil alam kong hinding-hindi mo ako iiwan o pababayaan. Magpakailanman kitang pupurihin dahil alam kong dadalhin mo ako sa aking lupang pangako ng walang mga pasanin. Hinding-hindi ako magkukulang. Ang aking bagong buhay ay itinatag. Salamat sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung ang video na ito ay nagsilbi ng buhay sa iyo, mangyaring pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod na video.